Magandang hapon po sa ating lahat. Unang-una po, Mayor Vico, Vice Dodon, Principal, sa Konsehal, sa lahat po na mag-o-oath taking, congratulations, good luck po sa ating lahat. Ngayon hapon po, ito na po yung pangatlo po na venue na napuntahan po namin. Pero sa totoo, dito yung pinakamalamig. Kaya nagpalit po ako ng shirt. Una po, sa totoo, katulad na binanggit ko po dun sa huling pinanggalingan natin, ang mahalaga po talaga itong oath taking na magaganap kasi kayo bilang mga magiging representante po sa ating mga paaralan, mahalaga po yung role po ninyo. Ako po, chairman po ako ng Basic Education sa Kongreso. Co-chairperson din po ako ng EDCOM 2. Kaya sa totoo, talagang nakikilang po ako sa ating mga paaralan. Katulad kanina po, kinikwento ko, every morning po, pag Tuesday to Friday, meron oplan kayo saan si Mayor Vico, si Vice Dodon, sa iba-iba nating barangay. A few weeks ago po, yung oplan, dito po naganap sa Barangay Buting. Pagdating ko po doon, habang umiikot kami, may lumapit po sa akin na isang magulang ng Buting Senior High School. Lumapit po siya sa akin, may sulat siyang dala. Doon po sa sulat niya, sinasabi po niya sa akin, Congressman Romulo, yung building na ginawa po ninyo doon, kailangan po ayusin muli. Eh sa totoo po, more or less, mga 2-3 years ago na po yun eh. Halos kasabay nito yun eh. Yung pagkagawa po nun eh. Kaya nagulat po ako. Pagkatapos ng oplan, dumiretso po ako sa Buting Senior High School. Hinanap ko po yung principal, hindi ko po naabutan. Pero nandun po yung assistant principal. So tinawag ko po, tinanong ko kung ano nangyari, bakit nagkaganito, bakit yung tubig, nakita ko po eh. Yung building po, kahit paano may tulo na. So sinabi ko ano nangyari, sabi sa akin yung assistant principal, Congressman, punta tayo doon sa kabilang building, tuturo ko sa iyo, punong-puno na ng tubig dun sa taas. So akit po kami, tingnan po namin yung building. Alam niyo, kasi uso dito yung may ano pa eh, yung may alulod eh. So pag may alulod, tapos may puno, hindi nilinisan yun, talagang madadamage po yun. So sabi ko, assistant principal, ano nangyari dito? Bilang chairperson po ng education, bilang co-chairperson ng EDCOM 2, alam ko na ang bawat paaralan may MOOE. At yung MOOE na yan, dapat ginagamit ng tama yan. Ginagamit yan, kasama mo dyan yung repairs ng mga buildings, katulad po nun. Kaya, last week o Monday, pinatawag ko po sa office ko si SDS Gayola. Sabi ko kay SDS Gayola, Ma'am, ano nangyari? Eh, tinignan ko yung GEA natin. Meron nilagay ang national government sa inyo na MOOE. Bakit hindi naayos yung buildings? Sabi ko, ano nangyari? Pangalawa sabi ko, kahit na wala man MOOE, meron tayong local school board. Di ba nagbabayad tayo ng 5% ng real estate tax natin? Pupunta yun sa Special Education Fund na dapat ginagamit rin po yun sa school buildings. Sabi sa akin, Ma'am Gayola, kung kakausapin ko yung principal, kasi sa totoo lang, meron MOE ang bawat school, hindi dapat nangyayari yan. Sabi pa nga ni sa akin, kung nakabili pa nga ng iba-ibang equipment, pero syempre hindi kami nakabili ng pangmataas na equipment. Sabi ko, kahit wala kayo nun, sa local school board, nandun ang mayor eh. Sabi ko, dapat sinasabi po ninyo, tuwing may bagyo, di umuulan, para malinis ka agad. Para maiwasan yung mga pangyayaring ganito. In fairness po, galing po kami ngayon dun sa Bambang Elementary School. Nandun po yung Buting Senior High School. Nandun po yung magulang lumapit sa akin. Sinabi nga niyo po, kinapitan na lang po siya ng principal nila, pinapaayos na rin po yun. Pero binabanggit ko po yun. Dahil kayo po bilang mga PTA officers, faculty, mga estudyante, dapat alam po ninyo ang karapatan po ninyo. Dapat alam po ninyo na ang national government, ang local government, naglalagay ng pondo sa bawat paaralan
para pangalagaan yung ating mga infrastructures. Hindi pa pwede na mangyari na payagan natin ma-deteriorate ang ating mga buildings. Sa totoo, bilang kayo mga namumuno ng parents, faculty, students, dapat na-demand po ninyo. Magkano ang MOE, saan ginastos yan? Magkano ang SCF, saan ginastos yan? Kasi po sa totoo, kung maayos ang inyong lugar, yung mga bata po, pati yung mga teachers, ganado po yan pumasok. Ganado mag-aral. Sabi ko nga kay principal kanina pagdating ko yung huling 2 beses na punta ako dito, parehong may bagyo dahil ginagawang evacuation center yung building na ito Pero sabi ko nga, natutuwa ako ngayon, at least nakapunta ako na hindi siya evacuation ngayon, pero para sa isang mahalagang pagpupulong. Pero para sa inyo lahat po, na manunungkulan bilang mga, effectively po, mga civil service organizations dito. Sana po, yung mga karapatan po ninyo, yung pag-aalaga ng inyong mga building, pagsisigurado na tama ang gamit ng mga pondo natin, ay dapat seryosohin po ninyo. Dapat i-demand po ninyo para yung inyong mga anak, inyong mga estudyante, ay ganahan po mag-aral. Pangalawa po, gusto ko lang po mabanggit kung may faculty dito, patapos na rin po yung teacher career progression. Kung saan may magkakaroon tayo ng teacher 4, 5, 6, 7 at master teacher 5. At pangatlo, mabanggit ko na rin yung education reforms na magaganap simula January. Una po, yung mga national learning camps. Meron kayo dito national learning camps. Diba? Magiging mandatory na po yun para sa mga estudyante na talagang kailangan ng tulungan natin. Pangalawa, may institute na po by June yung 8-week program. Ano po ibig sabihin nun? Sa start, magkakaroon po ng assessment. After 8 weeks assessment, para alam natin kung natututo yung mga bata, reading comprehension, mathematics and science. Ang alternative po nun, i-introduce na rin po sa atin, pero pilot trend, katulad nito, yung tinatawag na dynamic learning program. Maganda po yung dynamic learning program. Sana po ay mapili kayo, nakasama kayo dun sa mga pilot schools. Kasi dito po nasisigurado ko na yung bata talagang matututo. At yun naman po gusto natin, kalidad na edukasyon, magandang kinabukasan para sa ating mga mag-aaral. Kaya sa lahat po na nandito, tulong-tulong lang. Panghuli po, nababanggitin ko. Alam natin lahat na tuwing July 2 ay araw ng Pasig. Alam din natin na totoo, pagparating na yung July 2, nagmamadaling, talaga nagkakagana pa rin po ang City Hall. Kasi bagamat July 2 ay araw ng Pasig, hindi po siya automatic na non-working holiday. Ang ginagawa po ng City Hall, magsusulat mo po yan sa Malacanang para mag-issue ng executive order para maging non-working holiday. Itong ano po, nung kaka-change administration, nung 2022, medyo nahirapan po nung panahon na yun. Bakit? Kasi yung dating administrasyon, ayaw na pumirma. Kasi July 2 po, June 30 ang ang bagong presidente mag-vote. So sabi ng executive secretary, sa City Hall natin, hindi kami pwede pumirma. Kasi hindi na kami presidente sa July 2. Pero yung bagong presidente naman, July 30 lang mag-OTE. So medyo nakakadala pa. Pero, nagawa ni Mayor Vico. In fact, konting trivia lang. Ang Executive Order number 1 ng kasalukuyang presidente, a proclamation number 1 ay ideklara na non-working holiday in July 2 noong 2022. Pero ayaw na po natin mangyari ito. Kaya naghahain na po ako ng bill para automatic may batas na tayo na dapat yung July 2, araw ng Pasig, non-working holiday. Hindi na kailangan magsulat sa Malacanang. At gusto ko mabalita sa inyo,
Batas na po siya. Napirmahan na ni Presidente last week. Kaya simula ngayon po, automatic na po, Air Regional 2 ay non-working holiday na po sa lungsod ng Pasig. Kaya sana po, again po sa ating mga mag-aaral, magulang, teachers na nandito, dapat po ay magtulungan tayo para sa ating paaralan at dapat po makailang tayo sa lahat na nangyayari. Dapat alam po natin kung paano pinagastos ang pondo ng taong bayan. Mabuhay po lungsod ng Pasig, mabuhay po tayo lahat. Thank you so much, Honorable Romati Romulo, for that truly inspiring message. Your words have given us all something valuable to reflect on. Now, to hear another inspirational message, may I call on our beloved City Vice Mayor, Honorable Robert Dudu Vincent Jude Jaworski Jr. Let's give him a round of applause. Thank you. Alam pa ko Toto. Hindi po dudut. Magandang hapon po sa ating lahat. Kay Mayor Vico Soto, of course, kay Congressman Roman Romulo, kay Sir Principal Ruben Openia, sa ating mga councilors na dito ngayon, Councilor Kiko Rustia, Councilor Pao Santiago, Councilor Volta de los Santos, Councilor Simon Tantoco, at si Councilor Eric Gonzalez. Sa ating pong mga guro na nandito, magandang hapon po sa inyo. Sa ating mga magulang na nandito, at lalo-lalo na sa ating mga estudyante. Una sa lahat, gusto ko kayong batiin ng isang congratulations, no? Dahil kayo po ay yung mga nahalal na mga opisyalis ng inyong mga organisasyon. At alam ko, na kayong lahat ay makukonsider natin ng mga leaders, no, ng inyong mga organisasyon o inyong mga eskwelahan. But what makes a good leader? Diba? Ano ba ang ibig sabihin ng leader? Ay, member mo na Supreme Elementary Learners Government. Ano ako? Bida na ako. Actually, alam nyo, ang pagiging isang leader, yan po ay malaking responsibilidad. It is a big responsibility, no? Dahil bilang isang leader, kailangan mamuno kayo by example. Kung kailangan, always kayo, best foot forward. Best foot forward. At pag kayo ay isang leader, kailangan din, hindi kayo ang pinagsisilbihan. Kayo ang naninilbihan sa inyong mga konstituent o inyong mga samahan. Okay? Lalo na sa ating mga estudyante. Kasi yung iba sabihin, ako Presidente Eric, dapat ako yung bida. Hindi po. Dapat kayo yung huli. Kayo palagi ang nagiging magaling ehemplo. So, kailangan sa puso natin ito. Bakit ko na mabanggit ito? Kasi tignan nyo ang Pasig. Ang Pasig City, kakaiba. Kakaiba sa buong Pilipinas. Kasi meron tayong leader katulad ni Mayor Vico Soto at ni Congressman Roman Romulo na inuna, hindi ng kanilang sarili, pero yung kapakanan ng ating mga So, follow their lead. Diba? Follow their lead. Una, tayo, public, when you serve the people, you lead by example, always best foot forward, and kailangan talaga, bago ka humingi o mag-utos sa inyong mga kasama na gumawa ng isang bagay, dapat kayo muna ang mauna. Yun ang ibig sabihin ng mga leader. And, sabi ko itong nangyayari po ngayon sa ating lungsod, napakaswerte po natin. No, itong panahon para mangarap tayo bilang mga Pasigeno. Ang mga kabataan natin, alam niyo, priority program ng ating local government is education. Si Congressman, Chairman Education sa House of Representatives. Kakaiba talaga ang ating lungsod ng Pasig. At proud po tayo nang sabihin, yung scholarship programs natin, dumoble ng dami. Hanggang sa college, meron pa tayong bagong programa na
tinatawag na Pasig City Pag-asa Scholarship Program. Bukod pa po ito sa scholarship natin sa pamantasan lungsod ng Pasig, no? Ngayon, doon sa ating mga kababayan na gusto mag-aral, yung kanilang mga anak, no? Yung gusto makapagtapos ng kolehiyo, meron tayong programa ito kung saan hindi sa public school kayo papaaralin, pero sa private colleges, katulad na Pasig Catholic College at Arellano University dito sa Barangay Canyoga. May pangatlo na nag-apply ngayon na maging accredited school. Alam niyo kung ano, National University dito sa East Ortigas. By next year, magiging accredited na rin po yan. So ba't ko binabanggit ito? Dahil walang ibang paraan para mabago ang bundas ng Pasigueño, para makabangon sa pinakapat kung hindi tayo mag-i-invest sa karunungan ng ating mga anak. Walang ibang shortcut kung hindi sa edukasyon. So mga bata, ngayon pala, bilang mga leaders ninyo sa inyong mga eskwelahan, spread the word. Mag-aral daw tayo ng mabuti. Bakit? Kasi pwede ka na mag-aral ng libre college, private education. At katulad ng mga magulang lang dito, ako pangarap ko rin yung mga anak ko makapagtapos. No? So ito na yung paraan na hindi na kayo mahirapan. 100% free yung scholarship ninyo. Meron pa kayong konting pabangon na allowance mula sa ating City Hall. Okay? Pero ulitin ko ito po ay programa ng ating city. Hindi po galing sa bulsa namin ito. Bakit ko pinabanggit ito? Ang utang na loob ninyo hindi po sa amin, mga politiko. Ang utang na loob ninyo ay sa ating bansa, sa ating mahal na lungsod ng Pasig. So yung ginagawa ninyo, pag-aambag ninyo para bumanda ang ating lungsod, bumanda ang inyong komunidad, ako naman po, kami naman po, ay nagpapasalamat din sa inyo sa volunteer work na ginagawa niyo. So with that, God bless you and congratulations po sa akin. Thank you so much to our beloved City Vice Mayor for reminding us the importance of leadership. And now, it's our great pleasure to hear an inspirational message from our esteemed Honorable City Mayor, none other than Honorable Victor Reyes El Soto. Let's give a round of applause. Magandang hapon sa ating lahat. Dito po ako pupwesto para mas malapit po sa inyo. Maraming salamat sa introduction. Of course, matiin ko muna ang ating Principal Opelia. Maraming salamat po sa pagtanggap sa amin. At salamat, abala po namin kayo. Pero nakakatuwa po. Nakakatuwa rin kasi habang dahil nabanggit ni Kong Roman, madalas po dito kami gagamit pa nga ito na evacuation site. Pero makikita natin ang ating paaralan ay well-maintained na sa pagpupulpuyan ni Principal Opelia. Congratulations po. Kanina po, habang nagtasalita si Congressman Roman, naalala ko po, yung nakwento niya yung pagkuha natin ng Presidential Proclamation para sa pagdeklara ng July 2. Totoo po yan. Tuwing Hunyo, kinakabahan po ako, aabot ba yung Presidential Proclamation? Tapos nung June, 2022, nagpalit may bago tayong presidente. Tapos sabi ng previous admin, hindi na daw pwede nila i-issue. Kinuwento ko kanina. Tapos nung July, siguro June 28, 29, hanggang June 30, talagang tawag ako ng tawag sa mga tao ng bagong administrasyon para nga ensure na kasi parang isang working day lang para ma-issue yung Presidential Proclamation. Kaya tukmao po ako sa incoming Secretary of the LG, si Sec Ben Hur that time. Ako, Sec, may issue po ba? Kasi syempre kung hindi madeklara, yari ako, maraming magagalit na hindi siya non-working holiday. Kaya tinawagan ko po sa Sec, aabot po si July 2 na patatawa niyo na hindi lang po yan araw ng Pasig, birthday din po yan ni Councilor Bolda de los Santos. Kaya kailangan talaga. Pero ngayon, hindi
hindi na tayo kakabahan tuwing malapit ng July 2 dahil sa batas na pinasa ni Congressman Roman Romulo. Thank you po. Nandito po ba ang mga taga-Kalawaan Elementary School? Nandyan po sila. Nandito po ba ang mga taga-San Joaquin, Kalawaan High School? At syempre, ang host po natin, nandito ba ang mga taga-San Joaquin Elementary School? Saya po na. Okay pa po ba tayo? Hindi po ba tayo inaantok dahil malamig-lamig po? Okay pa po tayo? Inaantok pero konti lang. Okay. Nagmamadali po ba kayo? Parang alam ko po kung i-extend ko po yung mensahe ko o kakapaan ko ba. Nagtagal ko ba po? Hanggang alas 10 ng gabi po tayo dito. Minsan-minsan na tayo magkita, no? At ang gaganda pa ng mga ngiti ninyo, kaya nakakagana po talaga, ano? At pagdating naman po sa larangan ng edukasyon, Joy, po. Pagdating po sa larangan ng edukasyon, masaya-masaya po tayo dahil kasama natin ang ating sanggunian panlungsodan. Hindi lang po sa prioridad ko po ito, kundi prioridad din po ito ng ating sanggunian sa pamumuno ni Vice Mayor Rodolfo Jaworski. Aralin ko muna po nila yung mga measures, yung mga panukala patungkol sa edukasyon. Kaya nga po yung nabanggit niya po kanina, yung Pag-asa Scholarship Program. Kasi meron tayong pamantasan, di ba? Yung pamantasan ng lungsod ng Pasig. Kanina po, akala ko mga taga-pamantasan ng lungsod ng Pasig kasi mga naka-green po sila. Dahil po ang kulay ng PNP natin. Ang totoo po kasi sa PNP, marami po magagandang improvement. Sa totoo, pag nakabisita kayong iba sa inyo, may kamag-anak po na nag-aaral doon, maganda po ang ating pamantasan ngayon. Maganda yung performance, maraming magandang nangyayari, pati yung tulong sa mga estudyante. Pero, aminin po natin na hindi naman po lahat ng gustong makapag-kolehiyo na nangangailangan ng tulong na pasigilyo ay kayang i-absorb o kayang saluhin ng PNP. Siyempre, may limit, may kapasidad din po. Yung campus ng PNP, medyo sagad na po tayo. Konti na lang yung pwede nating idagdag. Siguro 1,000 plus per year, nasa ganun lang po. Kaya nag-isip po tayo ng mga solusyon. Nag-isip po tayo ng programa na pwede natin gawin. Kasi marami pang kabataan na gusto pang dagdagan ang kanilang kaalaman, magkolehiyo, o not necessarily under college course, but pati yung mga tech folk po natin, ano ba yung pwede natin gawin? Si Vice Mayor Rodolfo Jaworski po ay may naisip po at pinropose niya po yung Pag-asa Scholarship Program na itap natin yung mga private tertiary institution sa Pasig. At ito na po, yung BCC, yung Arellano Pasig, at hindi lang po yan basta tulong pinansyal sa mga estudyante, kundi full scholarship at higit pa. Sa totoo, kahit kunyari po, yung nursing, hindi lang po yung tuition yung sagot natin. Kasi kung may kakilala po kayong nursing student, ang pinakamahirap po kasi dyan, o halimbawa, sa ibang school, di ba, libre yung tuition, pag State University and College. Kaso, yung RNE, Related Learning Experience, parang, parang OJT, parang requirement po yun sa nursing. Kasi mahal din po yun ang tuition. So, libre yung tuition po, pero may RNE na naman. Sa Pag-asa Scholarship Program po natin, gaya ng sa PNP, sagot ng lokal na pamahalaan, pati yung RNE. Opo, kaya sinasabi na tama yung sinasabi po pati ng ating mga concept na ngayon ang tamang panahon para mangarap ng mataas ang mga kabataang Pasigilyo. Alam niyo yung itong Pag-asa Scholarship Program, dagdag ko lang po sa sinabi ni Vice, ito pong ginagawa natin every year, dinadagdagan po natin yung bilang o yung budget niya para mas marami pong makasama rito. Dahil ang talagang vision ng Pag-asa Scholarship Program ay na ang bawat isang Pasigilyo na mag-graduate ng high school na gusto pang mag-aaral ng kolehiyo, pumasok sa TECVOC, NC3, NC4, ay mabigyan ng pagkakataon na sagot ng pamahalaan na libre po, na walang hadlang para makatungtong po sa mas mataas na edukasyon para sa tertiary education. At nandiyan na po tayo. Pag dating ng panahon na kayo na po yung mag-graduate, kung kailangan po at kung gusto po,
ay meron tayong mga pagkakataon. Kaya ito na po yung tamang pagkakataon para mangarap tayo dito sa lungsod ng Pasig. At ako po taus-puso nagpapasalamat sa mga kasama natin. Nabanggit ko na yung may birthday ng July 2. May po yung katabi niya, si Councilor Pao Santiago, si Councilor Simon Tantoco, yung dalawang yan, mga student council officer din yan, kabataan nila. Si Councilor Pao, naging sergeant at arms po yan, nung grade nung second year high school po siya. Si Councilor Simon, naging presidente po yan ng klase niya nung siya ay nasa third year high school. Tama ba? Oo, tama yun. Tapos si Councilor Keiko Rose siya naman. PRO, anong grade ka doon? Grade 5, PRO po yan. Ngayon, active na sa PTA. Lalo na si Councilor maliban kay Councilor Simon, active sa PTA si Councilor Simon. Pero may iba natin kasama, pati si Councilor Eric, mga active po yan. Kaya hindi po natin makakalimutan ang ating mga SPTA, ang ating mga SCFG. Iba-iba na yung tawag kasi dati, di ba, may Supreme Student Government, iba-iba yung pangalan. Kaya minsan, nalilito po tayo. Pero yung mga Student Council, hindi naman yung mga Supreme, Elementary, and Secondary Learners Government po natin. Kung ano pong may tutulong ng lokal na pamahalaan, dito lang po kami para sa inyo. At alam nyo, ang direksyon naman natin dito sa Pasig, yung sinasabing, alam ko madalas natin marinig yung salitang good governance, madali siyang sabihin. Pero tayo, gusto po natin na maging makatotohanan siya. Hindi lang yung basta sinasabi, madali lang po magsalita. Pero ang importante, tinataguyod natin yung mga prinsipyo ng mabuting paggugobyerno na tunay, na makabuluhan, na malalim po. Ang pangarap po natin na pagdating na ng mga susunod na henerasyon ng mga leader, ito na po sila, nagsisimula na po sila. Pagdating ng susunod na henerasyon ng mga leader, mas madali na kasi nandiyan na yung mga pundasyon ng mabuting paggobyerno, mas madali ng magpatakbo ng gobyerno ng mas maayos at mas mahirap na maging korap. Yan naman po yung talagang pangarap natin. Yan po yung araw-araw, sisikapan natin. Day 1, di na po ako lalayo. Dito lang po tayo sa larangan ng edukasyon. Day 1 po ng ating Umulan 2019, sama nun si Congressman Roman. Isa sa una po natin ginawa, mula sa scholarship hanggang sa iba pang programa ng ating pamahalaan. Binago po natin yung approach. Tinanggal natin yung... Hindi ko sinasabing perfecto po kasi malayo pa tayo sa perfecto. May kakulangan pa rin po ang pamahalaan. Pero kumbaga, ano ba yung direksyon? Direksyon na po, pinag-uusapan natin. Tanggal natin yung sistema ng palakasan. Wala pong sinisingit pag malakas na mayor dito sa scholarship. Basta kung ano yung criteria, kung ano yung guidelines. Tinanggal natin yung mga pangalan ng politiko. Alam natin, usong-uso, hindi lang sa Pasig yan, kundi sa buong Pilipinas. Kung dati, tatad ng mukha at pangalan ng politiko, initials, ayaw na natin yan. Pangalawa, dinagdagan natin yung budget sa mga programs na alam naman natin ay napaka-importante. Halimbawa po, yung scholarship natin, kasama yung Pag-asa Scholarship ngayon, nagsimula tayo, 11,000, 12,000, marami na rin. Pero ngayon po, nasa 25,000 na po ang scholars natin sa lungsod ng Pasig. Kasi nagiging mas efficient po yung pagpapatakbo natin. Lumalaki yung income, nababawasan yung bakal, yung korupsyon, lumalaki yung budget natin. Alam niyo po kung magkano ang budget natin para sa 2025? Ito po, hindi po siya lahat fresh fund. Ibig sabihin, yung iba kasi galing sa savings from previous years. Kasi nga po, ang laki ng natitipid natin sa ibang mga kontrata ng pamahalaan. Susunod na project natin, o susunod na pagtutuunan natin ng pansin sa totoo, paano taasan yung ginagastos ng gobyerno sa paraan ng efficient at maayos na walang sayang. Pero alam niyo po ba kung magkano ang budget natin sa 2025? Nung nagsimula po ako bilang mayor, nasa 10-11 billion po ang budget natin kada taon. 2025, ang budget natin, 22 billion pesos. Kaya sa totoo, yung mga malalaking project na nakikita niyo po ngayon, yung mga ibang, hindi ko naman po ikukwento lahat ngayon kasi baka magkakatotoo yung hanggang alas 10 ng gabi tayo dito. Pero yung mga ibang nakikita niyo malaking project, sa totoo lang po, nakakagawa tayo, nasisimulan natin yung mas malaking project. Pati yung
ilis ko rin, alam ko concern po yan na marami sa inyo. Kasi nung naupo ako nun, medyo bagong gawa ko siya, pero kailangan na rin po siyang gawin. Kasama po yan, pero bagong City Hall, at marami pa pong iba. Nagagawa po natin ngayon yung malalaking infrastructure project na yun. O at least nasisimulan po natin na walang natatamaan na program project activity. So halimbawa, scholarship. Pataas ng scholarship. Yung budget natin every year. Walang taon na bumaba po yan. Pataas po. Yung ibang mga tulong, social services, walang taon na bumaba po yan. Pataas. Pero biglang nakakagawa tayo ngayon ng mga malalaking project gaya ng multi-billion worth na passage. Galing lang po sa savings yan ng ating pamahalaan. Walang nawala din sa program project activities. Biglang, sa totoo, para sa isang perspective, para siyang libre natin na papatayo. Kasi galing lang po yan sa mga dating kickback, sa dating ganyan. Ngayon, biglang ang laki ng pondo pa na. Ganun pala kayaman ng Pilipinas. Pag nagagamit sa maayos ang pondo, bigla pa naman ang halilangan ko ito gawin. At sa totoo lang po, sir, pinapatayan niyo na po ba ako? Then, nakakabit ko lang po. Napindot ko lang. Sa totoo lang po, yung mga nakikita po natin ngayon, regular programming pa lang po yan. Hindi pa natin nararamdaman yung biglang taas ng budget natin. Sa susunod ng mga taon, yan po ang commitment ko sa inyo. Yung sinasabi ng mga ekonomista na pagtaas ng absorptive capacity ng pamahalaan, yan po yung pagtutuunan natin ng pansin. Ibig sabihin, yung pondo natin, palaki ng palaki, bawat program, bawat project, dapat lumaki ng lumaki rin. So, local intervention, dapat ma-expand natin. At marami pa po yung mga tulong sa mga paaralan at sa mga mag-aaral. Paganda lang po. Diyan po papunta ang ating lungsod. At syempre, nagagawa ko po yan. Nagagawa po namin yan. Ito po ay hindi lang produkto ng effort ng mga opisyalis po ninyo. Opo, nagtatrabaho po kami. Pero totoo po niyan, nagagawa po ng ating lungsod ito dahil sa inyong suporta at sa pakikiisa po ninyo sa gawain po ng ating pamahalaan at sa lahat po ng kailangan natin gawin dito sa lungsod ng Pasig. Mahalaga po ang papel ninyo. Sana huwag po ninyong kalimutan yan. At gaya po ng sinabi ni Vice Mayor Dodo kanina, napakaganda po ng mensahe niya kanina. Kung meron lang tayong utang na loob, natanggal nga natin yung pangalan ng politiko, natanggal nga natin yung mukha ng mga opisyalis po ninyo. Pero, sana tanawin natin ang utang na loob. Lahat ng tulong na tatanggap natin, lahat ng ginagawa ng pamahalaan, utang na loob sa mga Pasigenyo at sa sambayanan. Ito po, kaya talagang dapat suklian natin ng taong bayan ng mas maganda rin serbisyo bilang mga opisyalis ng mga student government ninyo, bilang SPTA, at bilang ordinaryong mamamayan. Yan lagi natin iniisip. Ano rin po ba yung mayaambag ko bilang isang mamamayan, bilang isang servant leader ng ating mahal na lungsod. Muli po sa inyong lahat, maraming salamat. God bless sa inyong lahat. Thank you so much for that. Before Mayor Vico Soto, we are so grateful for the time you have taken to be here with us today and for sharing your insights and experiences. I know that everyone here, especially our student leaders, has gained valuable lessons to carry them on their journeys. We are here today to recognize our newly elected officers, from faculty club officers, SPTA, SLG, and SSLG. Each of them has displayed exceptional qualities of leadership, responsibility, and dedication. As they step into their roles, they are committing of upholding the values of our school and leading their peers with integrity and respect. Now, as they officially accept their responsibilities, we will proceed now the oath of office. May I invite once again our beloved Congressman, Roman E. Romulo, and our faculty club officers for the oath of taking. So, muna po ang faculty club officers para po sa ating oath taking. May I request our faculty club officers?
Kahit na sa seat nyo na, tayo na lang yung mga mag-o-oath para hindi na rin mahirapan. So yung ating faculty club, kung handa na po tayo, pakitaas ko ang ating Kung handa na po tayo, pakitaas po yung ating kanang kamay at sumunod po sa ating bibig. Kasi, oath of office, I, please state your name. Having been elected as, please state position. Do hereby solemnly swear that I will faithfully discharge to the best of my abilities the duties of my present position, that I have read and clearly understood, and I will abide by the guidelines governing the faculty club and such issuances by the Department of Education, that I will obey all legal orders promulgated by the duly constituted authorities, and that I impose this obligation upon myself voluntarily, without mental reservation or purpose of evasion. So help me God. Congratulations po at good luck po sa ating family. Thank you so much, our beloved Congressman, Honorable Roman Romero. And now, for our SPTA, may I go on our beloved City Vice Mayor, Honorable Robert Dudu Vincent Jr. So may I request our SPTA to please stand for the oath. Dodo po, dodo. Sorry. Natawa ako sa iyo. Okay. Sa ating SPTA officers, pakitaas po inyong kanang kamay and repeat after me. I state your name. Having been elected as state your position, do hereby solemnly swear that I will faithfully discharge to the best of my ability the duties of my present position, that I have read and clearly understood, and I will abide by the guidelines governing the School Parents Teachers Association and such issuances by the Department of Education, that I will obey all legal orders promulgated by duly constituted authorities, and that I impose this obligation upon myself voluntarily, without mental reservation or purpose of evasion. So help me God. Congratulations po sa inyong lahat. Thank you so much po. City Vice Mayor Robert Dodo Vincent Jr. And now for our SLG and SSLG, may I go on our beloved City Mayor, Honorable Victor Ma Reyes and Son. Taas po natin ang ating kanang kamay. Repeat after me. I state your name. Having been elected as, state your position. Do hereby solemnly swear that I will faithfully discharge to the best of my ability the duties of my present position
that I have read and clearly understood, and I will abide by the guidelines governing is supreme elementary or secondary learners government. In such issuances by the Department of Education, that I will obey all legal orders promulgated by duly constituted authorities, and that I impose this obligation upon myself voluntarily, without mental reservation or purpose of evasion. So help me God. Congratulations sa inyong lahat. Thank you so much to our City Mayor, Honorable Victor Ma Reyes and Son. To close this memorable occasion, let us welcome our faculty club president of Sablaquin Elementary School, none other than Gamaliel D. Amplian